ang mauupo sa kaliwa at kanan sa kaharian ni Jesus. Gusto natin meron tayong special place sa lahat ng bagay. Gusto natin ay palaging special ang ating kinalalagyan. Gusto natin ay ang pinupuri. Ang gusto natin ay pinapalakpakan, kinikilala. Bahagi ho na sangayon na ho sa kalinangan ng pagkatao. Mahalaga rin na tayo ay ma-recognize. Karapatan din natin na tayo ay makilala. Yung kinatatalayuan natin. Hindi ho mayalis yun sa pagiging bahagi ng ating pagkatao. Sabi nga, yun ay pamantayan na rin ng batas na alin. Yung ibigay kay Cesar ang sa Cesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Or, mas kilala natin, give what is due. Ibigay ang nararapat sa bawat isa. Bahagi mo yun, need yun ng tao to be recognized. Pero yung paanyaya na pinapahayag na Jesus ay isang hamon na rin na tama na kailangan natin makilala. Pero hindi para masabi natin special tayo kaysa sa iba. Hindi ganon yung pagkilos na makita natin. Kasi yun ay bahagi lamang ng pamantayan ng tao. Kung sino yung number one. Yun ang tinitingnan natin. Pag sa pag-aakala na yung number one ay hindi na malalagos. Siguro para masabi natin na ako yung naging number one. Pamantayan natin na rin yung we are greater than others. Masigit tayong dakila kaysa sa iba. Iba yung pamantayan na ipinapamanig ni Jesus. Yung pagkilala sa tunay na Diyos at pagkakilala sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay hindi na mahalaga kung sino ang pinakauna. Ang mahalaga rin, kapiling natin ang Diyos. Inanawa ang nakita mo natin. Yun yung dakilang karangalan ng ating pananampalataya. Hindi pa kinakailangan na makilala natin. Kaya nga, yung kaisipan na ito, isang kaisipan na alin, ay tawagin natin ay isi-shake tayo sa ating pagkaunawa. Kasi yung pamantayan na nasanay tayo rin kung sino ang number one. Pero yung paanyaya na pinapahayag na Jesus ay ang mahalaga rin, kasama natin ang Diyos. Yun yung nawa ang higit na mahalaga sa pagtingin ng tao. Kasi hindi mo nababasihan. Kasi kapag pinagbasihan mo ay ikaw ang number one, ay sino yung namamayani? Sarili mo.
na wala na yung Diyos. Ang mahalagang makita natin ngayon, yung kapiling natin ng Diyos. Kasi yun ang biyaya no? Yun yung biyaya na alin, na sabi nga natin, na hindi na magdudulot sa ating ang kaligayahan. Hindi yung makita natin yung ating sarili na tayo ang number one. Yun ang pamantayan ng daigdig na ito. Yung pamantayan ng Diyos si Alin, at ang pamantayan ng mga nananalig sa Diyos si Alin. Kapiling natin ang Diyos. Hindi yung tayo ang number one. Ang mahalaga yung alin, kapiling natin ang Diyos. At yun ay sasapat na sa ating pagkilos. Dahil kung minsan sa mundo ginagalawan natin, pwede natin na ipagmalaki na tayo naging number one. Pero later on, hindi naman magtatagal na ikaw ay palagi naging number one. Pero masabi mo lang na, naging bahagi ng aking karanasan na ako'y naging number one. Pero lumilipas yun. Nabubulok yun. Nawawala yun. At kung minsan pa nga, kapag hindi na tayo number one, yun ang nagdudulot sa akin ng kapigatigan. Kasi wala na tayo yun sa tagutok ng ating tagumpay. Wala na tayo yun sa number one. Maaari nga sa number 2 na lang tayo, hindi na yung number 1. Kaya, bahagi yun ng paanyaya na ipinapahayag na Jesus. Na, iwag yun ang hanapin natin. Ang hanapin natin ay alin, na tayo ay may kanya-kanyang lugar. At ang lugar natin ay alin, ay sasapat na, basta alin, kapiling natin ang Diyos. Kapiling natin sa Jesus. Yun na hindi na magdudulot sa atin ng kaligayahan. Ang kaligayahan na hindi nauubos. Kasi kapag ang kaligayahan mo nakapasi sa ikaw number 1, nabubulok yun. Nawawala yun. Kaya, ito yung nawa yung sanayin natin. Sanayin natin sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Na pagtugon. Kaya po kung minsan nasabi natin, ngayon, ang dami ngayong sa eskwelahan, mag-graduation ngayon, mag-schedule up, o mag-level up. Ang daming award. No? Maraming award. Makita niyo, halos lahat ng estudyante may award. Kasi inapamatay ng tao eh. Bahagi yun ng pagkilos. Kahit maliit na bagay may award. Para nang masabi na may award, ay magkakataon na kung saan ay basta na may masabing may award. Pero sabi nga natin, mahalaga yung kinikilala, hindi yung pagkilos. Pero wag yun ang magiging pamangkayan ng ating kalinangan sa daigdig na ito. Ang maging pamangkayan ng ating kalinangan ay ginawa natin yung makakaya natin. May award man o wala. Ginawa yung wag nating kalimutan. Kasi yung award, kasi kapag ang ating pagkilos ay we work for the award. Paano kapag hindi na tayo nabigyan ng award? Hindi na tayo magsusumikap, malulungkot na tayo. Kasi doon lang nakabase yung ating pagkilos. May award ka ba? Yan ang minsan kaya ang tinatanong natin sa mga bata. Hindi lang sabi na Jesus, ang mga kinikilala sa daigdig na ito ay inuupin ng Panginoon. Pero sabi niya sa kanyang mga hindi ganyan.
sa paghahari ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Ang dapat na maging dakila ay maging lingkod ng lahat. Kaya ang mahalaga rin, maglingkod ka. Kilalanin ka man o hindi, yun ang mahalaga. The very fact na ikaw'y nakapaglingkod, that is already your award. Huwag mo nang hintayin na ikaw'y maawalan. Kung yun ay, kung tawagin natin yun ay plus na lang yun. Pwedeng meron, pwedeng wala. Pero hindi yun ang dapat pagtutuunan natin ng pansin. Ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung paglilingkod. Kasi yun ang ginawa ni Jesus. Naglingkod siya. Kaya anong sabi niya, kahit na siya ay pinapatay, hindi siya kinikilala. Nasabing na kung saan ay pinararangalan. Hindi yun nakita ng kanyang mga alagad. Hindi yun ang nakuha nila. Ang kanilang nakuha yan ay sino po ang uupo sa kanan at sa kaliwa niya. At yung kanyang mga alagad, yung 10, nagalit dun sa 2. Kaya, pag sumikapan natin, sapagkat malaki po yung temptation. Ang temptation natin, yung pamantayan ng tao, yung pagkailala ng tao. Huwag tayong bumasik sa pagkilala ng tao. Hilalanin man tayo ng tao, hindi. Ang mahalaga, naglilingkod tayo. Mahirap. Tama, mahirap yun. Mahirap maglingkod. Kung minsan nakakadali yung maglingkod kapag pinapalakpakan ka . Pero on the long run, beneficial yun. Kasi bakit? Yun ang tamang paghuhubog na kinakailangan natin sa lipunang ginagalawan natin. Kumilos ka, kinikilala ka man ng tao o hindi. At yun ay ipanalangin natin sa harapan ng buong may kamay. At magpasalamat tayo sa mga taong maaaring mga halimbawa. Kasi nandiyan lang sila sa paligid natin. Mga, kung tawagin natin ay unknown. Ang tawag na komisyon ay unsung heroes sa paligid natin. At idulog natin sa harapan ng may kapal na yan, makatulad tayo sa kanila.